Ahoy! Kamusta mga Repa Pips? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na to ay magpapakita tayo ng kakaguhan dito. So may kita ngayon natin, ang sabi ko dito sa may Facebook, Alex Once Pacanton, what's next? GBP USD reversal, 128. Last trading day of the week. Assumption, anticipation, threshold. 130 ang potential high ngayong araw up to 130.50. Jackpota ng 130.50 lalo na yung 31, di ba? At kung babagsak from 128 to 127.50, pinaka worst case scenario 127. Anumang market price recommended buy, hold a position minimum 10 lot. That's 10,000 na volume kapag ikaw ay naka 500 leverage. Day trading and not scalping ang gagawin mo. Nakiki-epal, buraot, nervous ka lang sa post na ito, dapat ginalingan mo na. Parang awa sa sarili mag-value ng time. Sinasabi dyan, day trading and not scalping, minimum holding time MA5, 1 linggo. Mas matagal mong i-hold, mas maganda. As in, MUST. M-U-S-T. Allotment o setup ng account mo. Kung halimbawa ang palagong pepot lang ang iyong kapital o pang mahirap na kapital katulad ng $100, naka 500 leverage ka, 5 to 10 lot lang ang dapat mong babanatan na lot size. That's equivalent into 5 to 10,000 na volume maximum. Mataas risk appetite mo, isa kang risk taker, tumira ka ng 10 to 20 lot, kung talagang tunay kang sugalero na may utak at bayag. Ngayon kung sakaling medyo mataas ng konting pampobre na kapital, $500, 500 din ang leverage na gagamitin mo, 10 to 20 lot naman maximum. That's equivalent into 10,000 o 10 to 20,000 na volume. Ngayon kung mataas ang iyong risk tolerance o risk appetite, pwede kang mag-fall sa idea na isa kang risk taker, isa kang baka ng ina mo. 20 to 50 lot, di ba? Ngayon kung halimbawa nangangapital ka mga 50 mil o whatever, $1,000, wag kang gagamit ng leverage na 500 pataas. Huwag kang gagamit ng 500, 400, 300. Dapat basically, ang 1,000 pataas na kapital, laging dapat ang leverage gamit mo 100 leverage. It doesn't fucking matter kahit anong klaseng broker ang gamit mo. Kunyari, katulad ng XM, di ba? Basta, 1,000 pataas na kapital, 100 leverage lang. Tapos, ang bilihan mo dyan, 50 to 100 lot. That's equivalent into 20, That's equivalent into 20,000 na volume. Kasi kada ano ba dyan, kada 10 lot mo, 2,000 lang yung volume nun. Okay? Kada 10 lot. Kaya equivalent ng 100 na lot size is 20,000 na volume. So, mas risk taker ka, di tumira ka ng 100 hanggang 200 lot size. Basta i-make sure mo lang naka 100 leverage ka. Lang puta, parang awas sa sarili. So ngayon, tignan ngayon natin position natin kung talo na tayo, kung naglusaw na ba to. So may kita ngayon natin dito, pupunta tayo sa transaction. Kanina nag-take profits na ako na kung saan ay malaki talo nito since kagabi. Pinagko-collect ko to. Halos 70. Kumaga ito, 40 lot na agad dyan. Plus additional 40 lot dito. 80 lot yung pinagko-collect ko kagabi. Kaso hindi agad nag-mature yung gusto kong mangyari. Katulad yung nangyayari ngayon. Hindi agad nag-mature. Nagkaroon ako ng temporary loss na super laki kung tutusin. Karoon ako temporary loss. At makikita natin dito, ito yung mga position ko at early age, di ba? Mga position ko at early age. So, kung titignan ngayon natin, puta, ang laki ng talo niyan. Ang laki ng talo niyan. 200 plus mahigit. Tignan yung mga presyo na yun. 129, 27, 29.08, 29 something. Yan din yung aking current na ano. So, kung titignan ngayon natin, laki ng talo niyan. Ang laki na di ba? Basta 200 mahigit. Versus ito na yung 80 lot na yon. Ito na lang naiiwan sa ngayon, di ba? Ngayon, kung titignan natin, dapat nga, iaalis ko na nga to kasi base sa analysis ko, magre-reversal. So, ganito na yung pinaka-latest na record niyan kanina, $8 na lang temporary loss habang may gain tayo dito. So, kung isasarado ko lahat yan, $3.42 lang ang talo ko. Pero, ang totoo, kahit ipatalo ko $3, panalo nga ako .
nag-take profit ako kahit papaano, $37, pangtangang kita, okay? Meron akong 30 lot, nilet ko ng paloko kasi nga base sa analysis ko, nag-EMA ito at na-reach na yung SMA ngayon at heading for WMA, hindi para mag-expect na mag-EMA pa uli ngayong araw kung nag-EMA na pala kahapon, I guess nyo, kagayang kata ko sa may 52 weeks high, 52 weeks low, pakinggan nyo yun, keso 50, kumbaga sinasabi sa may kanta na yun, keso SMA, WMA, EMA, kapag EMA ay lumayas ka na, blah blah, mga ganun. So kung titignan ngayon natin, ito yung transaction natin ngayong araw. Pantang kita, nag-take profits lang ako kasi nga sa nakikita ko pwede mag-reverse yung presyo. Di ba? Kasi nga nag-EMA na kahapon versus ngayon, lagpas na ng SMA. Base sa aking analysis nga, mga up to WMA lang pwedeng tamaan. Sabihin na natin up to 100 pips. Kung titignan natin, magkano ba pinaka-highest ngayon at pinaka-lowest? Pinaka-lowest 129.00 o 129. Tapos pinaka-highest ay 129.41. Parang katulad yung highest kahapon na 129.45 or something, parang ganoon. So, ngayon, yun, kumbaga, tinatry niya wasakin yung resistance niya. Sabihin na natin, 129.50. Pag hindi nawasak yan, tuluyan magre-reverse ng presyo. Pero kung di naman, di kagaya ang sinabi ko dito, na keso, eto nga. Yan ang, yan ang iisipin natin, yung mga pinagsasabi kong bakanton na yan. So, ngayon, kung titignan ngayon natin dito, ito yung ngayon, nag-take profits lang ako saglit at makikita natin may swap kasi hinol ko yung position simula kagabi, kaya may swap. Kung titignan natin yung transaction ko kahapon, eto. Yan, isang araw, $326 ang kita. Kung titignan natin lahat ng transaction, ano to? Golden hands, diamond hands, walang mali. Na-guess nyo? Ano to? Parang kagaguhan, di ba? Mga repa pips. So makikita ngayon natin, ang diskarte ko usually talaga dito, kahit naman unang pa naman, mga basic concept and principle lang ng pambobong kita, $10 pataas per trade. Pangtangang kita, $20 pataas per trade. Kaso nagkataon galing nga natin tumire, lalo na nagpump kahapon ito. Okay? Tinamaan ko, yan, yung nagpump yung presyo. Isipin mo, 128.71 lang ako, tapos 129.24, di ba? So, tinamaan ko yan. Basta yung mga malalaki, matinamaan ko yan na umakyat yung presyo nga, di ba? Pero mapapansin mo ngayon dito, ang tayaan ko lang lagi, 20 lot, 10 lot, 20 lot. Kung baga average na tayaan ko dito, laging tag 10 lot. Minsan lang ako bumabanat ng 30 at saka 20, majority ng mga position ko, paano tag 10 lot? 10,000 na volume. Ang gamit ko dito ay 500 leverage at ang gamit kong broker, syempre, XM, XM Global. So, yeah, makikita natin, ano to, magic, puta, buong isang araw. Buong isang araw, panay-panalo, walang talo. Tapos, bago pa matapos kagabi, yun nga, panalo ko 300 something kahapon, di ba? 300 something kahapon. At, yun nga, nangolekta ako at nalintikan tayo. Okay? At nagkaroon tayo ng temporary loss na umaabot ng up to $250 pa kung tutusin. Ito mga late pa nga ito, mga aga-aga yan. Pero yun nga, umaabot na up to 200 something ang temporary loss. Yan 265 Isipin mo, hindi pala ito, iba pa pala ito. Kasi demo kang, ano yan, yung XM challenge pala yan. So, ito, umabot ng 200 mahigit yan. So, ito pa yan, mga negative pa. Ito yung maaga kong screenshot to Tingnan natin yung medyo late na screenshot. Okay. Pero you see the way, nasa 200 something ang yan Ang total talo niyan Kaya katulad niyan, 150, di ba? Tingnan mo yung balance ko dyan, 531 pa lang. Versus ang balance ko ngayon, ay 600 something na. Tapos ito na nga, unti-unti pang kumikita to. Kasi common ang tatama, 129.40 plus ang tinamaan. Sabi natin 41 ngayon. Common tatamaan, kagaya sinabi kong Alex Once Pacanton. Yan, yung mga value amount na nakalagay sa assumption at anticipation set calculation na yan. So ngayon, ako, sa nakikita ko, pwede nga mag-skyrocket ng 29.50 to 30 is the way. Ang gagawin ko dito, tatanggalin ko ito as much as possible kasi ang babanat ako later on, sell short naman. Tatanggalin ko yung medyo mataas na ito.
pakialam kung ganyan lang yan. So, ikikip ko lang ito mababa kasi 30 plus yun. Tapos ito, 35 to. So, ikikip ko lang yan. O kaya, yun nga, hanggat maaari nga, gusto ko nga tanggalin lahat ito eh. Kasi magsa-sell short ako. So, na-guess no? Tingin nyo, ano to, magic. Isang araw, 374. Tapos, dito, ngayong araw ay 38, di ba? Pantang kita lang. Pero ito ang malupit dyan. May mga mali din akong syempre trade. Simulan natin dito. May pera ba dito? Wala. Walang transaction, walang pera. Dito. May transaction. Nag-deposit daw ng 149, di ba? At yon, wala pa tayong position dyan. Tignan ngayon natin dito. Up, tanginang yung hype yan. Talo agad, $74. Di ba? Yung 140, natalo ng $74 is like 50% yun. Oh, tanginang hype yan. Washed out, 107. Nanalo ako kung tutusin, pero natalo rin at the same time. Di ba? Kung titingnan natin dito, panalo kunyari, tas natalo din, I guess nyo. Tapos, the next day, washed out kung tutusin. Kasi 140 lang tayo, di ba? Yung 149 plus yung 44, like almost $200 yun. I guess nyo. Kasi ito yun eh. Panalo daw dito ng 44, sa talo din ako. Ayan, 74 sa total. Pagdating naman dito, washed out na lahat. So, yung 149 na balance, o yung deposit, plus yung panalong 40 something, ito na nga lahat yun. Wala, washed out siya, di ba? Ito, katulad yan, pumalpak. Kung tutusin, i-hold ko nga lang sana yung posisyon kasi mabababa yung mga presyo na yung tutusin. So, pagdating dito, okay, nag-deposit na naman ako ng additional 169. Pero puta, the same day na nag-deposit ako, panalo ng 109. So, ayan yung transaction ko. Ilan lang yung transaction na yan, ilan lang ang mali. Isa. Kasi ito, from previous day ito. Kasi, July 10. Samantala lahat ng panalo ko, 11, July 11, July 11, July 11, July 11. Puta, lalaki ng panalo, di ba? Yan kasi nag-pump yan eh. Nag-pump kaya nanalo tayo malaki dyan. Di ba? Na-jackpotan natin, na-discartehan natin ng maayos, kaya ang laki ng kita dyan. Ngayon, dito. Di ba? Dito. Di lalo na rito, ang laki ng panalo. Na-guess nyo? Tapos dito ngayong araw, ayan. At ito yung current position ngayon. Panalo pa, di ba? Puta, lahat ng pinosisyon ko, panalo. Katulad yan, pwede na manalo to. So, yun nga, wala na. Considered 29.45 na ngayon. So, you'll never know. Baka mag-30. Pero, tingnan natin. Ngayon, kung ayaw mong makawala ang kita dito o ayaw mong masunog ka ng kahit magkano dito, kung 129.35.6 ako, edi 129.36 o kaya 129.40 stop loss ko para kahit anong mangyari. Walang